Ngayong hapon na ito, ating pag-aaralan ay Mateo 22. Pinamagatan natin ang ating pag-aaral ngayong hapon. Ang imbitasyon, paghuhusga, at babala. Uulitin ko ho. Ang imbitasyon, paghuhusga, at babala. Maari ko po ba kayong anyayahan? Tayo po'y tumayo lahat. Buksan ho ninyo ang inyong mga Biblia sa Mateo 22, verse 1 hanggang 14. Ako po ay bumabasa sa versyon ng Magandang Balita. Kung naman ho ang inyong mga versyon, maaari po kayong sumunod sa ating babasahin. Matthew 22, verse 1 up to 14. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at ang mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang mga lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban ng iba ang lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masama't, mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit, pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Kayo po ay mapagpala at Panginoon, kayo po ang may hawak ng lahat, kayo po ang may alam ng lahat. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makapagsamba ngayong hapon na ito. Aming dasalin Panginoon muli sa aming pag-aaral sa libro ng Mateo. Aming hinihingi, aming idinarasal, buksan po ninyo ang aming mata, isipan at puso na aming pong itong maintindihan. At Panginoon, hindi lamang maintindihan, ngunit aming maisabuhay ang lahat ng katotohanan. At sa pagpapala po, Panginoon, aming idinarasal na amin ding itong mabahagi sa ibang tao. Panginoon, tulungan po ninyo ako, naway ako'y maging tapat lamang sa banal na salita ninyo. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay. Ang imbitasyon, ang paghuhusga, at ang babala. Okay. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, nais ko po kayong tanungin. Ano ang ginagawa po ninyo pagka nakatanggap po kayo ng isang imbitasyon sa isang okasyon na sobrang tindi, sobrang grande, sobrang bongga na okasyon? Ito'y maaari sa isang
imbitasyon sa isang malaking handaan. O dili kaya ito'y isang imbitasyon sa isang okasyon na matinding kasalan. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang nagiging reaksyon ninyo? Ano ang nagiging tugon ninyo? Di ba? Ano ang ginagawa kaagad ninyo? Di ba? Kunwari, natanggap ninyo, may nagbigay sa inyo. Hindi ko alam. Sino ba ang artistang ikakasal na sa panahon natin ngayon? Sino? Grabe, hindi ko alam. Daming pangalan. Kunwari lang, sa kasal ni Piolo Pascual, no? Hindi ko alam kung sino ang girlfriend niya or what, no? Hindi ko alam kung sino ikakasal. Sorry, hindi ko kayo marinig. No? Kunwari, natanggap nyo yung imbitasyon. Wow! Imbitado ako. Ano kagad ang reaksyon ninyo? Ano ang tugon ninyo? Sunod na tanong, natanggap mo na yung imbitasyon. Ano ngayon ang gagawin mo? Di ba? Titignan mo, ay, ano ba dapat na isusuot ko? Di ba? Katulad ng isang araw, may tatanggap akong imbitasyon. Sobrang ganda nung okasyon na yon, no? Nung pagtanggap ko, nakita ko, strictly formal. No? Iniisip ko kagad na, patay, kasya pa ba yung barong ko 5 years ago? No? Kasya pa ba yung coat and tie ko 8 years ago? Sabi ko, patay, no? Pero talagang matinding paghahanda, matinding pag-iisip ang naging reaksyon ko, ang naging tugon ko. Pero sobrang excited ako. No? Kayo, ano ang ginagawa nyo pag may natanggap kayo na imbitasyon para sa isang okasyon? Mga kapatid, ngayong hapon na ito, ating matututunan na malayang tumatawag at nag-iimbita ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan para tanggapin ang kanyang kaligtasan. Muli, malayang tumatawag at nag-iimbita ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan para tanggapin ang kanyang kaligtasan. Hahatiin ho natin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaral. Ang unang bahagi, ang malayang pagtawag at paghuhusga mula talata 1 hanggang 7. Ang ikalawang dibisyon, ang malayang pagtawag at babala mula versikulo 8 hanggang 14. Umpisahan na ho natin pag-aralan ito. Mula sa talata 1, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, okay, pause tayo doon. Mula sa ating nakaraang mga pag-aaral, ang Panginoong Jesus ay nagturo sa pamamaraan ng talinhaga. Kung maaalala ninyo, kung hindi ako nagkakamali, 3 linggo bago sa linggo na ito, nag-umpisa tayo sa unang talinhaga na kanyang itinuro. Anong talinhaga po yun? Yun po ang talinhaga ng 2 anak na lalaki. Okay. Pagkatapos ng talinhaga na yun, may sumunod pang talinhaga. Yun ang talinhaga ng ubasan at mga manggagawa. Yun po ang supposedly ituturo ni Pastor EJ sa hapon na ito. Ngunit, tatalunan po natin yun, ituturo yun sa susunod na linggo, at titingnan natin ang pangatlong talinhaga. Ang pangatlong talinhaga ay ang pag-aaralan natin ngayong hapon na ito. Ang talinhaga ng kasalan, yung selebrasyon, yung okasyon. Kung inyo pong titingnang mabuti at pag-aaralan ng mga talinhagang ito, ay makikita ninyo ang 2 matinding turo. Makikita ninyo ang anong mga turo? Ang grasya at pagpapala ng Panginoong Diyos, at makikita din ninyo ang katotohanan ng propesiya ng paghuhusga sa mga Hudyong Israelita. Okay, bakit po nating 2 katotohanan yan ang makikita ninyo? Bakit nating sinasabing makikita natin ang grasya at pagpapala? Bakit po? Sa katotohanan pong makikita po ninyo, datapwat, grabe na ang pagtanggi ng mga Pariseo at tagapagturo ng mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo. Ay patuloy pa din ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo sa kanila at pagpapakita sa kanila kung sino talaga siya. Di ho ba? Datapwat they are rejecting Jesus openly, ang grasya at pagpapala ng Panginoong Hesus hindi nagtapos. Patuloy niyang ipinakikita, patuloy niyang ipinakikilala kung sino talaga siya sa pamamagitan nitong mga talinhaga.
At makikita rin ninyo, hindi lang ang pagpapala ang grasya niya, ngunit makikita naman ninyo ang katotohanan ng propesiya ng paghuhusga. Sa pamamagitan ng mga talinhagang ito, 3 talinhaga po kasi yan. Yung talinhaga ng anak na lalaki na 2, yung talinhaga ng ubasan at manggagawa, at ang talinhaga ng kasalang ito, makikita ninyo na sa mga talinhagang ito, sinasabi na ng Panginoong Hesus ang mangyayari sa mga Hudyo. At makikita natin ang bahagi muling yan sa hapon na ito. At sa turo sa susunod na linggo. Tingnan natin ang talata 2. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Katulad ng ating mga nakaraang pag-aaral. Okay, di ba palaging sasabihin, the kingdom of heaven may be compared. Parang ganon. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay kasulukuyang may kapangyarihan at namumuno ngayon sa kalangitan. God rules in heaven right now. At ang Panginoong Diyos din ay kasalukuyang namumuno ngayon sa ating mundo sa pamamagitan ng kanyang pananahan sa mga puso ng Kristiyano. God is ruling on earth through the lives of Christians. Kaya't ang turo dito ng Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Kaya't ano ang isinasalarawan at itinuturo dito sa talinhagang ito? Tingnan natin mga kapatid ang konteksto ng talinhaga na ito. The parable is talking about a king na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Mga kapatid, para sa mga Hudyo, ang pinakamatindi, ang pinakamalaki, ang kanilang inaabangan ng mga handaan at okasyon ay ano? Ang kasalan ng mga Hudyo. Yung mga kasalan sa lugar ng Palestino nung panahon na yon at magiging sa panahon natin ngayon, alam niyo ba kung gaano kahaba? On the average, ang mga kasal nila ay 7 days. Ganon kahaba, ganon katindi ang mga kasalan nila, ang mga okasyon nila. The average wedding celebration would be around 7 days. At hindi lang yon. Yung haba ng kasalan ng mga Hudyo ay depende kung sino ang nagbibigay nito. Kung gaano kayaman ang nagbibigay ng kasalan na ito. Kaya't para sa mga Hudyo, ang mga kasalan ay talagang inaabangan. Ito ay sobrang inaabangan, lalo ng mga inanyayahan, yung mga invited ones. Bakit? Bakit inaabangan? Bakit excited sila? Isipin ninyo, libreng kainan, 7 araw. Yung sabi ko ano sa youth kahapon, sabi nung isang youth, bakit gusto mo ng kasala kasi? Kuya, ang daming pagkain eh. Kaya nga itong talinhaga na ito, ang sinasabi dito, isipin ninyo kasalan. At hindi lang yon. Sino ang nagbibigay ng kasalan na ito? Sinabi sa talinhaga, nagdaos ng isang kasalan ang hari. Pag tiningnan mo, ano ang sinasabi ukol sa hari? Dahil siya ang hari, siya ang lumalabas na pinakamayaman sa lupa na iyon. At katulad ng sinabi ko kanina, ang mga okasyon, ang mga kasalang ganito, ay depende sa haba kung sino ang nagbibigay na ito. At dahil hari ito, tiyak, pihado, ang kasalan na ito ay sobrang tindi, sobrang ganda, sobrang bongga. Di ba? So, kaya nga itong okasyon, itong kasalan na sinasabi dito ay sadyang kakaiba. At hindi lang yon. Sino ang ikakasal dito sa kasalan na ito? Ang anak na lalaki ng haring ito. Bakit ho sinasabi? Ipinapakita sa talinhaga na ito, para sa mga Hudyo, sobrang importante sa kanila ang mga anak nila na lalaki. Okay? Ang male son, yung anak nilang lalaki, sobrang importante sa kanila. At dahil ang ikakasal dito ay ang anak na lalaki ng haring ito,
Muli, makikita ninyo kung gaano katindi ang okasyon na ito, kung gaano katindi ang kasalan na ito. Bakit ko ipinaliliwanag ang lahat ng detalye na ito? Mga kapatid, sa talinhaga na ito, ang focus hindi yung kasalan. Okay? Hindi yung kasalan. Kasi hindi talagang kasalan ang ipinapakita sa talinhaga na ito. Hindi dahil yung kasalan dahil hindi naman sinasabi kung sino yung bride at groom. Okay? Alam natin yung groom, pero hindi sinasabi yung bride. Pero ang punto ng talinhaga na ito ay para ipakita sa kanila noon, sa atin ngayon, kung gaano katindi, gaano kasaya, gaano kaimportante ang okasyon na ito. Now, ito ang konteksto ng talinhaga na ito. Ang selebrasyon na ito, kumbaga sabihin, this is the wedding of all wedding celebrations. Ganon katindi, ganon kaganda, ganon itong inaabangan nila. Talata 3, ano ang nangyari? Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Ano ang ginawa ng hari? Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit, ano ang nakalulungkot na kinalabasan ng pagtawag na ito? Ayaw dumalo ng mga imbitado. Those who were invited were unwilling to come. Grabe, no? Hindi ko alam kung nabalitaan niyo yung matinding kasalan na nangyari mga 2 taon yata ang nakaraan or 3. Yung kasalan na ni Prince William at ni Kate Middleton, yun nangyari sa United Kingdom. Kung inyong sinundan iyon, no? Grabe yung okasyon na yun. Bakit? CNN, BBC, GMA, ABS, lahat yata ng mga letra, no? Kino-cover yung kasalan na iyon. Sinusundan ng buong mundo. Kasi sobrang special, sobrang tindi ng okasyon na iyon. At alam ba ninyo, may isang naimbitahan dito sa kasalan na ito. Sino ang inimbitahan sa kasalan na ito? Ang pangalan niya si Araceli Picho. Siya ay taga Bacolod. Sino itong Araceli Picho na ito? Siya ang former nani, yaya ni Prince William. Grabe, naimbitahan yung nani niya, yung yaya niya. Pumunta dun sa kasalan ni Prince William at Kate Middleton. Alam ho ba ninyo kung gaano katindi? Yung mga heads of states nga, yung mga presidente ng iba't ibang bansa, hindi na imbitahan sa kasalan na iyon. Kahit gusto nilang imbitahan sila. Ngunit itong babae na si Araceli Picho, humbly living in Bacolod, was invited to attend. At nag-attend siya. Tinanong ko nga sa misis ko, pinadalang kaya ng ticket? No? Hindi ko alam. No? Bakit ko sinasabi iyon? Di ba? Grabe, buong mundo pinapanood iyon. Matanggap mo yung imbitasyon. Pumunta ka, di ba? Pumunta si Miss Araceli Picho. Ngunit balik tayo sa talinhaga. Yung mga inanyayahan ay hindi pumunta sa kasalan na ito, sa okasyon na ito. The invited guests were unwilling to come. Tandaan ninyo, this is the celebration of all celebration, the wedding of the millennium. Ngunit ayaw pumunta ng mga imbitado. Kaya't ano ang ibig sabihin ng bahagi ng talinhagang ito? Sino po ang hari? Walang iba kundi ang Diyos Ama. Sino po ang anak? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sino po yung mga lingkod na pinadala niya? Walang iba kundi ang mga mensahero, ang mga propeta. At sino ang sinasabing mga inanyayahan sa kasalan? Walang iba kung hindi ang mga Hudyo. They were the chosen ones, they were the invited ones. The invited ones na una, first na mga inimbitahan, were unwilling to come. Ayaw nilang pununtahan ang matinding kasalan.
Ang tanong, bakit kaya ayaw nilang pumunta? At mamaya, makikita ninyo ang sagot dyan sa tanong na iyan. Kaya ano ang ginawa ng hari? Verse 4, muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ano muli ang ginawa ng hari? Muli siyang nagsugo ng iba pang mga lingkod. At hindi lang niya isinugo ang mga lingkod na ito. Kanyang ibinili ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyaya na nakahanda na ang pagkain. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya. Kaya't muli ang mga lingkod, ang mga mensahero ay ipinadala ng hari. God the Father sends out the messenger, sends out again the other servants, yung mga propeta. At nung sinabi nga, pagpadala sa kanila, sobrang nakalagay pa ang impormasyon ukol sa okasyon. The ox at yung fattened livestock, kinatay na. Ano ang ibig sabihin nung bahagi na iyon? Na ang kanyang mga baka at pinatabang guya ay handa na, kinatay na. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, ang ibig sabihin ng bahagi ng talata na iyon, na ang kasalan na ito, ang okasyon na to, ang selebrasyon na to ay talagang matutuloy, mangyayari. Kailangan natin maintindihan ang konteksto ng sinasabi ng bahagi na iyon. Ano ang konteksto? Noong panahon na iyon, para makahanda ka ng ganitong katinding selebrasyon, ganito katinding okasyon, ano ang kailangang maihanda? Diba? Yung mga lulutuin. At hindi lang iyon, mga kapatid. Tandaan ninyo, nung panahon na iyon, wala silang mga White Westinghouse, Kondura, wala silang mga freezer, wala silang storage facilities. Nakuha po ninyo yon. At dahil wala silang storage facilities, pag kinatay na butcher na, ano ang kailangan gawin na? Iluto na. This particular parable, ang talinhagang ito ay itinuturo na ang selebrasyon, ang okasyon ay talagang mangyayari at magaganap. At ano ang nangyari? Verse 5, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Mga kapatid, di ba sabi natin kanina, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi sila pumunta? Nasa talata na ito. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid, mayroon naman nag-asikaso ng kanyang negosyo. One went to his own farm, and one to his business. Yung business, yung negosyo, sa Greko, ang salita na ginagamit doon ay emporya. Ano yung emporya? Doon nang galing yung salita natin na emporium, mall. Lumalabas, itong mga inanyayahan na ito ay sobra ang focus nila sa mga sarili nila. They went to their farm and their own business. Wala silang pakialam doon sa okasyon, doon sa selebrasyon. Datapwat ang konteksto na ito ay para sa mga Hudyo sa talinhaga na ito. Parang tayo din sa panahon natin ngayon, no? Pag inimbitahan mo ang isang tao sa isang Bible study, sa isang pagsamba, sa isang worship, sasabihin ka agad sa iyo ng iniimbitahan, meron akong work, meron akong meeting, di ba? Sana, totoo nga yung meeting, Ay, busy ako. Ano oras ba yan? 3:00 yung worship. Ay, alam mo, may gagawin ako ng 2:30. O sige, total ang worship, mag-uumpisa talaga tayo sa kantahan, 3:30, abot ka pa. Ay, sige, hindi kasi baka humaba eh. Kapatid, punta ka naman sa Bible study namin, ginagawa ito sa bahay namin ng ganito. Ay, naku, saan ka man nakatira? Ay, ang layo naman. O sige, gawin natin sa bahay ninyo. Ay, wag naman. Di ho ba? Yung mga inanyayahan,
Sobrang focus sa sarili nila. Walang kakaibahan sa talinhaga na ito sila noon at tayo ngayon. At hindi lang nagtapos doon. Talata 6, sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Yung mga ibang inimbitahan, wala lang pakialam. Diba? Yung iba, deadma. Nagpunta sila sa mga bukid nila sa kanilang mga negosyo. Ngunit sa talata na ito, yung ibang inimbitahan ay Bayolente. Yung iba, wala lang pakialam eh. Yung iba, bayolente. Bakit? Sinunggaban ng iba, ang ibang lingkod, hinamak at pinatay. Muli, sino ang mga lingkod na pinadala? Sino ang pinapakita ng talinhaga? Di ho ba ito ang mga propeta? Sino ang kilala ninyo sa libro ng Mateo na propeta na pinatay? Pinugutan ng ulo. Diba si Juan na taga-bautismo? Sino pa ho ang kilala ninyo na propetang pinatay? Datapwat wala dito sa Biblia natin yung ibang nakasulat sa mga propeta. Ngunit by tradition ng mga Hudyo, si Isaías kilala ninyo? Alam niyo, si Isaías ay pinatay ni Manase, anak ni Hezekiah. Paano pinatay si Isaiah? Kumuha ng kahoy na lagari. Kahoy na lagari at nilagari si Isaiah. Ang ginamit, kahoy na lagari. Hindi ko ma-imagine kung paano mangyayari iyon. At kung inyo pang titingnan, napakaraming mga propeta na pinadala ng Panginoong Diyos, ngunit ano ang ginawa ng mga Israelita? Sila ay pinahirapan, sila ay pinatay. Kaya nga, makikita natin, na ang ibang mga inimbitahan, hindi lang yung iba walang pakialam. Yung iba, bayolente pa. At ano ang nangyari? Talata 7. Galit na galit ang hari. Kaya't pinapuntan niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Matapos maging mapagpala, matapos ibigay ng hari ang kanyang awa at grasya sa mga inanyayahan niya, dumating ang punto na ang haring ito ay nagalit. At ano ang ginawa niya? Pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pamilyar ho ba kayo nangyari sa Jerusalem noong AD 70? Ganito ho kasi ang nangyari noong AD 70. Tayo ay nasa 2014 na ngayon. Okay? Noong AD 70, 0070, ang nangyari ho sa Jerusalem ay ganito. Naglaban ang mga Romano at ang mga Hudyo. At ano ang ginawa? Kasi yung papakita ni Pastor EJ next week, yung kanilang templo, sa gilid nun ay yung tinatawag na Fort Antonius. Doon ang mga tinatawag na mga Roman soldiers nakatira. Anong nangyari? Yung mga zealots, nagkakagera na, nagkakagulo na, yung mga zealots na mga Hudyo, nagtago sa loob ng templo. At yung mga Romanong sundalo, hindi makapasok. Hindi nila masira kasi ayaw sana nilang sirain yung templo. Ngunit, mayroong isang sundalo na Romano na naghagis ng kahoy na may apoy sa loob ng templo. At alam niyo, nasunog yung mga tao na nasa loob ng templo. At hindi lang yon, yung buong Jerusalem, inubos ng mga Romano. Sabi nga nung historian na si Josephus, mga 1.1 million Jews died doon sa gulo na yon noong AD 70. Katulad nung sinabi ko po kanina, ang talinhaga na ito ay nagpapakita ng grasya at pagpapala. Ngunit ang talinhaga ding ito ay nagpapakita ng katotohanan na mangyayari na propesiya. Some 20 to 30 years after Jesus died, resurrected and ascended into heaven, AD 70, nasunog, nasira ang templo at ang Jerusalem. Kaya nga ngayon, kung pupunta kayo sa Israel, ang natira na lang ay isang dingding doon sa templo. Wala na hong natira. Ubos yung lugar ng templo, ubos yung lugar ng Jerusalem. Ito ang sinasabi ng talinhagang ito.
Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. At dyan po, makikita ninyo ang ating unang prinsipyo. Malayang tumatawag at humuhusga ang Diyos nating makapangyarihan sa mga tatanggi sa kanyang tawag ng kaligtasan. Ulitin ko po, malayang tumatawag at humuhusga ang Diyos nating makapangyarihan sa mga tatanggi sa kanyang tawag ng kaligtasan. Mga kapatid, maari ko po ba kayong tanungin, ano na ang naging tugon mo sa imbitasyon ng kaligtasan ng Diyos nating makapangyarihan? Uulitin ko po, ano na ang naging tugon mo sa imbitasyon ng kaligtasan ng Diyos nating makapangyarihan? Sa paanong paraan ka kaya tinatawag ng Panginoong Diyos sa ngayon? Sa paanong paraan ka tinatawag ng Panginoong Diyos? Maaari kang tinatawag, tiyak ako, pihado ako sa salita niya. God is calling you to Himself through His Word. Maaring tinatawag ka sa pamamagitan ng isang tao na kanyang mensahero. O dili kaya maaaring tinatawag ka niya sa pamamagitan ng isang sitwasyon, isang problema. Ito'y maaaring problema sa pamilya, kalusugan, o sa pamilya, o sa pera. How is God calling you? To Himself. Ang tanong, ano na ang naging tugon mo sa mga tawag na ito? Isa pa hong tanong, kung sinasabi mong sumagot ka na sa tawag niya, tumugon ka na sa tawag niya, tinanggap mo na ang Kristo bilang tagapagligtas mo, ano na ang ginagawa mo upang ikaw naman ang ipadala ng Panginoong Diyos para sa ibang tao? Ikaw ba ay nag-iisip na ayoko, natatakot ako, nahihiya ako? Kasi alam ko na pag sinabi ko to sa kamag-anak ko, pagtatawanan ako. Pag sinabi ko to sa mga kaopisina ko, ay, baka hindi na ako kausapin. Kaya nga okay na lang na invisible underground Christian ako. Kaya nga mga kapatid, ano ang maaaring maipagdasal natin upang tayo ay makatugon sa tawag ng Panginoong Diyos sa atin? Pumunta tayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Verse 8. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. The Lord Jesus proceeds with the parable. Sinabi niya, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. The king now tells his servant that the first invited ones were not worthy. Hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Ano ang ibig sabihin nung statement, we're not worthy, o hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan? What does worthy mean? Bakit sila hindi karapat-dapat? Sila ba ay hindi karapat-dapat dahil hindi sila mababait? Yun ba ang dahilan? Sila ba ay hindi karapat-dapat dahil sila ay hindi mga moral na tao? Mga kapatid, hindi po iyan ang dahilan kung bakit hindi sila karapat-dapat. Sila po ay hindi karapat-dapat dahil kanilang tinanggihan ang tawag, ang imbitasyon ng hari na ito sa itong matinding okasyon. Worthiness is not dependent on moral virtue. Sila ay magiging karapat-dapat sana kung pinaunlakan nila ang pinag-anyayahan sa kanila. Importante ho na punto ito. At titingnan natin ang ibang katotohanan niyan sa mga susunod na bersikulo. Kaya't patapos sabihin ng hari na hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan, ano sinabi sa talata 9? Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan
sa kasalan ang lahat ng makikita ninyo. Sa English, ang sinabi, go therefore to the main highways. Okay, ang konteksto na sinasabi dito, noong panahon ng Panginoong Hesukristo, yung mga sinasabing mga lansangang matatao, yung mga highways, yung mga thoroughfares, yung mga karsadang ito, ay makikita nyo ang iba't ibang klase ng tao. Yung mga main highways na iyon. Katulad ng mga highway natin ngayon, di ba sa mga main highway natin, pag pumunta kayo ng EDSA, may makikita kayong kotse, motorsiklo, dahan-dahan tayo sa motorsiklo, no? May makikita kayong bus, may makikita kayong truck. Okay. Sa panahon ng Panginoong Hesukristo, yung mga main road nila, makikita ninyo ang mga Hudyo, ang mga Hentil, ang mga lalaking Hudyo, ang mga lalaking Hentil, ang mga babaeng Hudyo, ang mga babaeng Hentil, ang mga batang Hudyo, batang Hentil. Doon pinapupunta ng haring ito ang kanyang mga lingkod. At bakit sila pinapupunta doon? Para sila ay mag-anyaya para sa okasyon na ito, para sa selebrasyon na ito. Sumunod ba ang mga lingkod? Talata Gs, pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasamat, mabubuti. At napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Itong mga lingkod na ito ay lumabas, sumunod. At sila ay nag-imbita ng iba't ibang klaseng mga tao. Inimbitahan nila ang mga masasamat, mabubuti. They found and invited both evil and good. Ano ibig sabihin ng sinasabi ng talata, masasamat, mabubuti? Both bad and good. Ano ibig sabihin na to? Does the invitation really include bad people? Kasama ba talaga sa imbitasyon yung mga masasama na tao? Opo. Kasama ho sa imbitasyon maging ang mga masasama na tao. Ang tanong, ano ibig sabihin ng bad? Ano ibig sabihin ng good? Ano ibig sabihin ng mga bubuti at masasama? Ang ibig sabihin po ng good and bad po rito ay kung paano tayong tao sa mundo tumingin sa isang tao. Good and bad. Di ba ganito? May kriminal, may hindi kriminal. Good, bad. Paano pa tayo? Sasabihin natin, alam mo, mabuti ang tao niya kasi hindi naman pumapatay, hindi naman nagnanakaw. Good na sa atin yun. Di ba? Yun ang konteksto na sinasabi rito. Kaya nga, ano ang turo, ano ang katotohanan na makikita po ninyo dito? Pagdating sa imbitasyon sa kaharian ng langit, wala hong diskriminasyon. There is no discrimination in the invitation to God's kingdom. Both good and bad are invited. Kaya nga, pagtitingnan natin yung una nating natutunan, ano ba yung kailangan para maging karapat-dapat? What makes one worthy para sabihin worthy dun sa invitation? Ano ang sinasabi? Yung willingness to accept the invitation. That makes the person worthy. Magiging karapat-dapat yung taong inimbita sa kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Worthiness is not defined because of what people would do, but with how they respond to the invitation. Mga kapatid, aking tatanungin po sa inyo, ano ang imbitasyon na ibinigay sa inyo ng Panginoong Hesukristo? Tinanggap ba ninyo? Ang imbitasyon ng kaligtasan sa kanyang pamamaraan. Lahat po tayo ay makakasalanan. Kasama tayo doon. No? Majority tayo nga yung bad. I cannot even consider myself as good. Kasama ho ako doon sa bad. Ngunit nang ako ay inimbitahan, ipinakita sa akin ang magandang balita at ipinakita sa inyo ang maging magandang balita. Ano ang naging tugon ninyo? Ano ang naging sagot ninyo? Kaya nga't makikita natin dito,
Mateo 28:18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano to sa English? Go and make disciples of all nations. Ito ho yung sinasabi dito sa talinhaga. Go to the main highways. Go and make disciple of all nations. Salvation is not exclusive sa mga Hudyo. Kasama ho sa pagpapala ng Diyos tayong mga Hentil. Kaya nga't ano ang nangyari? May mga naimbitahan at ano ang nangyari? Napuno ang okasyon, ang selebrasyon, ang kasalan. Verse 11, pakinggan ho natin mabuti ang mga bahaging ito. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pang kasalan. Nung makita ng hari ang taong ito, na hindi nakasuot na damit pang kasalan, he was not in the proper wedding attire. Ano ang nangyari? Verse 12. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pang kasalan? Hindi nakasagot ang tao. Itong talata na ito ay nagpapakita ng katotohanan kung ano pa ang ibig sabihin ng pagiging worthy, yung karapat-dapat. Bakit ito? Ano sinasabi dito? Sinabi sa talata na ito na ang taong kinausap ng hari na ito ay hindi nakadamit na pangkasalan. He was not wearing the proper wedding attire. Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, pag nakatanggap kayo ng imbitasyon, lalo na kung wedding yan, nakalagay doon sa baba yung attire. Di ba? Ano yung attire? Maaaring sasabihin nga, strictly formal, formal, semi-formal, smart casual. Di ba? Ganun yon. Ang lumalabas, itong taong pumunta na ito sa kasalan na ito ay hindi nakadamit ng damit pang kasalan. Ano ang ibig sabihin ng bahagi ng talinhagang ito? Okay. Kung sinasabi mong tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas mo, hindi na ang katuwiran mo ang suot-suot mo. Ulitin ko ho. Kung si Kristo na ang tagapagligtas mo, it is not your own righteousness that you are wearing. It is the righteousness of Jesus Christ. Hindi na ang katuwiran mo, ngunit ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Kung maririnig nyo sa Ingles, ang tawag dito, imputation of righteousness. You put on the righteousness of Jesus Christ. At sino ang gagawa nito? Walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Once you accept Jesus as your Lord and Savior, God gives you the righteousness of Jesus Christ. Kaya nga, pagdating ng araw, sa trono ng husgahan, okay? Pag tiningnan ka doon sa Bema Seat, makikita ng Diyos Ama, makikita hindi ikaw, ngunit ang katuwiran, ang righteousness ng Panginoong Hesukristo. Dahil yun ang suot-suot mo. At yun nangyari sa talinhaga na ito, yung pumasok sa kasalan na ito, sa gitna ng karamihan, nandoon siya, kitang-kita kagad siya ng hari. Dahil hindi tama ang suot niya. Ano ang ibig sabihin na ito? In this very hall, pag patawarin niyo na ako, there is a strong chance na iisipin mo, Kristiyano ako, ngunit hindi ka pa pala talaga Kristiyano. Kakanta ka, wow, grabe ang kanta mo. Wow, grabe ka minsan mag-serve sa ministry. Wow, grabe ka mag-attend ng Bible study. Ngunit, pag tiningnan ka ng Panginoong Diyos, ito ang sasabihin sa iyo, Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ano sinasabi rito? It doesn't mean na nag-a-attend ka ng CCF, Christian ka. Hindi ibig sabihin, katulad na sinabi ko kahapon sa youth, kung pamilya mo, nanay, tatay mo, Kristiyano, automatic Christian ka. Hindi po. Kaya nga ito ang babala dito. Kaya nga, sinasabi sa atin dito, kailangan suriin, tingnan natin ang mga puso natin. Dahil baka ang suot mo ay hindi ang katuwiran, hindi ang righteousness ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ang suot-suot mo ay ang sarili mong katuwiran, self-righteousness. You think that your salvation is based on what you do, not based on what Christ did for you. Nakuha po natin ang turo dito. Kaya nga, ano ang nangyari at ano ang sinabi? Tingnan ho ninyo, verse 13. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kaliliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Talian ninyo ang kanyang kamay at paa. Marahil may mga nagtatanong sa inyo, bakit kailangan pang talian ng kanyang kamay? Bakit kailangan talian ng kanyang paa? Itatapon na siya doon sa kadiliman, di ba? Ano ang pinakikita ng talinhaga? Ito ho ang sinasabi dito ng pagsasalarawan na ito. Kung nakatali na ang kamay mo, kung nakatali na ang paa mo, at nandun ka sa kadiliman, ano pa magagawa mo? Hindi ka na makakatakas. Nakatali ang kamay mo, nakatali ang paa mo. Nakuha po natin yun. Ano ang sinasabi? Anong katotohanan dito? Yung permanency ng pagiging nasa impyerno. Wala nang takas, wala nang solian, wala nang labasan kung nandun ka na sa impyerno. Ito ang sinasabi ng talinhaga na ito. Kaya nakatali ang kamay, nakatali ang paa na pagsasalarawan dito. Once a person is judged and is sent to hell, wala na ho, permanente na ho. Kaya nga mga kapatid, itong bahagi ng talata na ito, usisain natin ang mga puso natin, ang mga sarili natin. Talaga bang tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo? Kasi ganito ho yun eh. Minsan sasabihin ng mga tao, alam mo, tanggapin mo lang si Jesus. Just accept Jesus. Sabihin mo ngayon, pumirma ka dito, Christian ka na. Alam niyo ho ba, sobrang delikado nun. Di ba? May papipirmahan na papel, Christian, I accepted Jesus. Okay yun, no? Pero alam mo bakit delikado yun? Many are accepting Jesus as their Savior for their what? Financial problems. For their family problems. For their health problems. But you know what? Pag tiningnan nyo ang salita ng Diyos, Jesus came to save us from our sin problem. Not for our health problem, not for our family problem, not for financial problem. Yes, He could help us there if it is His will. But Jesus is our Savior from our sins. Bago mo matanggap ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas mo, kailangan muna nating tanggapin na tayo ay makasalanan na itatapon sa impyerno. At sa sarili natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. At kapag natanggap natin na tayo ay sinners, to be sent for hell, that we could not save ourselves, doon lang sa punto na yon, ikaw, lilingon sa Panginoong Hesukristo at tatanggapin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ano na ang naging tugon natin sa tawag ng kaligtasan sa atin? Now, verse 14. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Paborito to ni Pastor George, Pastor EJ, at Brother Peter, di ba? Anong doktrina ang itinuturo dito? Sa English, for many are called, but few are chosen. Anong doktrina ito? The doctrine of election. Alam mo ba ninyo? Okay.
Susubukan kong simple. Kasi sa totoo lang, itong verse 14 na to, dapat itinuturo to ng 2 linggo. Ganong katindi ang katotohanan at turo dito. Mga kapatid, yes, responsibilidad tayo sa mga desisyon natin. Responsibilidad tayo kung tatanggapin o hindi natin tatanggapin ang Panginoong Hesukristo. Ngunit, ang sinasabi sa talata na ito, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. But few are chosen. God's sovereignty, man's responsibility. Tatanungin siguro niya, so Brother Rico, paano yun? Responsable tayo, pero pinipili tayo? How do you harmonize that? How do you put that, yung katotohanan na yon, sa pag-iisip natin? Alam niyo, kahit anong gawin ninyo, kahit anong subukan yung intindihin ang katotohanan nito, anong mangyayari sa inyo? Gaganon kayo. Masisiraan kayo ng ulo. We will never be able to harmonize that here as we are living. Pero alam ho ninyo, this is harmonized sa pag-iisip ng Panginoong Diyos. Kaya natin hindi maintindihan ito. Ito ang pruweba ng ating pagiging makasalanan. That's the proof that we are fallen. We could not harmonize this, but this is perfectly harmonized in God's mind. Kaya nga sabi ko kanina umaga, sisip pa niya, kung tatanungin ninyo ako kung paano ko ipaliliwanag ko ito, promise ko sa inyo, ipaliliwanag ko to the first day we see each other in heaven. 100 years from now. Pwede ba yan? Ngunit isa pang katotohanan na makikita natin sa talata na ito. For many are called, but few are chosen. Ano ang isang katotohanan dito? Kung sinasabi mong Kristiyano ka, we are saved only by grace. We are saved only by grace. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo pwede magsabi, di ba ganito tayo mga karang, bakit? Grabe, binigay ko na yung gospel sa kanya, yung magandang balita sa kanya. Wala pa rin. Hindi pa rin tumatagos. Bakit hindi niya pa rin ina-accept si Jesus? Tapos mamaya sasabihin natin, huhusgahan na natin. Kasi ganito siya. Mga kapatid, tayo ay Kristiyano only by God's grace. Ang problema sa mga Kristiyano, tayo pa ang dahilan kung yung mga hindi Kristiyano, hindi nagiging Kristiyano yata. We are so judgmental. We are so hypercritical. Sinasabi rito, it is only by God's grace that we are saved. Kaya nga po dahil dyan, ito po ang huling prinsipyo. Malayang tumatawag at nagbibigay babala ang Diyos nating makapangyarihan sa mga taong hindi susunod sa paraan ng kanyang kaligtasan. Ulitin ko po, malayang tumatawag at nagbibigay babala ang Diyos nating makapangyarihan sa mga taong hindi susunod sa paraan ng kanyang kaligtasan. Maari ko po ba kayong tanungin? Kung sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, ano ang basihan mo sa pagiging Kristiyano mo? Is it really because Jesus died for you? Or is it because of what you do? Dangerous, dangerous. Alam mo, in this very church, no? In other churches, naalala niyo yung turo, ang mga trigo at ang mga damo? The parable of the wheat and the tares. Di ba? Yung turo noon, pag bata pa yung mga trigo at bata pa yung mga damo, magkakamukha sila. Ngunit pag lumaki na, alam mo na kung sino ang damo, kung sino ang trigo, at anong gagawin ng Panginoong Diyos? Papupuntahin niya yung mga anghel at kukunin ang mga damo, ihahagi sa apoy. Kaya nga, ano ang basihan mo? Sa dahilang sinasabi mo, ikaw ay isang Kristiyano. Ito pa ho. Ano ang ebidensya sa buhay mo na napansin mo o ng ibang tao, ng kaibigan mo, kamag-anak mo, na nagbago talaga sa iyo? Talaga kasi hong lalabas yung fruit ng Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness. Kaya tandaan niyo, fruit yun ha, hindi fruits. Hindi frutas. Niloko lang.
Fruit of the Holy Spirit. Makikita ito. Lalabas ito. Magiging ebidensya ito sa buhay mo. Bilang katibayan na tunay na Kristiyano ka. Kaya nga, anong klaseng katuwiran ang ngayon na suot mo? Ito ba ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo o ang makasariling katuwiran mo? Kaya nga, ano ang maipagdarasal natin? Upang talagang usisain natin, upang tingnan natin ang mga puso natin. Kung tunay na ba talagang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating pagtatapos, sa ating pag-uwi, mga kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang imbitasyon ng kaligtasan, ano ang nararapat na dapat gawin mo? At kung sinasabi mong tinanggap mo na ang kaligtasan, ano rin ang nararapat na dapat gawin mo? At kung sinasabi mong tayo na talaga ay Kristiyano, ano ang ebidensya nito sa buhay mo? Na para talagang makita nila ni ikaw ikay isang tunay na Kristiyano. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Datapwat kami ay hindi tapat. Pinupuri namin kayo, Panginoon, dahil kayo po ay banal, banal, banal. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa pribilehyo na kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Aming dasal, Panginoon, na sa aming pag-uwi, sa aming mga Bible study po, mamaya, patuloy po ninyo kaming kausapin. Patuloy po ninyong buksan ang mga isipan namin upang malaman talaga namin, Panginoon, kung ano ang nasa puso namin. Alam namin, Panginoon, na sa sarili naming kakayahan, maging ang mga katotohanan na ito ay hindi namin maiintindihan. Ngunit sa inyong pagpapala, aming makikita kung sino talaga kami, kung ano ang mga nasa puso namin. At Panginoon, aming dasal sa nalalabi sa araw na ito at sa darating na linggo, tulungan ninyo kami na maging tapat, maging masunurin. At hindi ang katuwiran namin, ngunit ang katuwiran ninyo ang isusuot namin. Panginoon, aming idinarasal ang pag-iingat po ninyo sa amin at sa mga pamilya namin. At naway sa pag-uwi namin, kayo ang laging mapapurihan. Kayo ang aming mabigyan ng kaluwalhatian. Ang lahat ng ito idinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus.